working like Malik. All the ladies in the house. Oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy Bonifacio Day today. Yes. November 30 holiday. Kaya kami ni Ima Castro ay nandito sa Usapang Babae na magkasama. Ay, Diyos ko. Sana sa mga nagbabakasyon ngayon, yung mga nandiyan sa bahay. Sana masaya kayo. Long weekend nga. Long weekend ngayon. Ayan, so ngayon na may panahon kayo para makinig sa inyong mga istasyon sa DZRJ 810 AM. Ito pong Usapang Babae na pinag-uusapan natin ang iba-ibang issue na involve ang mga kababaihan. Na kung tutuusan lahat ng issue, involve tayo eh. Tama. Sa totoo lang, tayo ang sector na sa lahat ng bagay ay kasama. Yes. Sa pagtaas ng kuryente, sa krimen, lahat yan, magkakasama tayong mga kababaihan. Kaya tayo pag-usap-usapan natin ngayon. At kasama nga po si Ima Castro ngayon. Magandang hapon. At dahil sa pag-iisip namin, ano kayo pag-usapan natin? Dahil si Andres Bonifacio ay araw niya ngayon. Yan. At inuulit ko po kasi nalilito yung iba, no? Kasi Yes. di ba meron tayong mga Ninoy Aquino Day, kamatayan yon. Yes. Ito po ay araw ng kanyang kapanganakan. Aha, Birthday tama. niya ngayon. I think 107th birthday niya na eh. 107, Something dapat like siya. that, oo. Kung nagkatang buhay siya, Oh. mga ganong edad na siya. Oh, wow. Oo, Pero or meron- 112, mga ganyan. Meron pang ang buhay na 116 eh. Yun na nga, kung buhay si Bonifacio, di sana kakwentuhan. And he's not a shy princess. Tayo ko makausap ang mga yan. Alam mo, kung may babalik ko ang panahon ng araw, Ima, Aha. siguro yung una kong gagawin. Diba? Parang wow. Ano What kaya is it kung what is it like to talk to them? Exactly. Ma-date mo isa doon, ano? Masabi mo lang. Kasama na tayo sa pangalan ng mga na-date, Tama. ng mga bayani. Ayan. Ang sumira sa kanilang buhay. Ang mga nanakit. Ang True. pangalan ay Ima Castro at Belita Peralta. At manamang buhay pa tayo. Exactly. At sila hindi namatay sa execution, sila yung namatay sa sakit ng kalooban. Dahil sa atin. Ano kakaloka? O anyway, tawa tayo ng tawa. No? Ako'y nakikiramay lang. Kilala mo si Pastillas Girl? Oh, yes. Oo, yung sa ABS-CBN. Nabasa ko yun. Diyos ko, ang kanyang ina. Di ba huling nakita yan? Though hindi ko naman napanood, pero alam ko yung kanyang ina yung nag-iiyak pa, di ba? Sa TV. Sa TV. Dahil nga siya ay nasabihan na parang binibenta ang anak, binubugaw, ganyan, di ba? Siya ay binaril ng Sunday Wow. evening kagabi Kagabi. ng isang nakamotor. Aha. So dead on Ulo, the spot. nandun siya nakaupo sa binaril na nakatalikod. Oh my God. Alam mo, that talks about our, already, no? Yung security ng bansa, peace and order. Hindi mo naman alam, bakit naman, pati nanay? Yun na nga, di natin alam kung bakit, pero di pa nakakaligalig na. Aha. Parang isang Very babae, worrying. isang ina, na bigla na lang na merong parang hard killer ang dating nun. Eh. At kasama pa raw nung ina yung isang kapatid ng si Pastillas Girl eh. Oo, nandoon. Noon. So Diyos na-witness ko. niya kung paano. Oo, at yun nga ay may CCTV naman, ano. Mm. Na sana lang ang ating kapulisan sa Caloocan nangyari. Aha. Sana wag nilang bitawan. Wow. Dahil yun ay sana nakakatakot na. Ha? At considering itong babaeng ito, itong inang ito, ay kahit papaano ay kilala. Aha. Kasi napaka-recent nung nung Pastillas Aha, Girl, tama. nung issues nila. Pero wala Hindi naman ba? sigurong connection yun sa pagiging Siguro nanay naman niya wala. ng Pastillas Girl. Oo, pero di kung ba? ano man yun, kasi usually, alam mo, Ima, mga ganyan kasi, no, yung mga pinapatay na ganyan, either merong naghihiganti. Aha. Di ba? Yan yung mga reasons yan, naghihiganti tungkol sa pera. Aha. Hindi ba? Or Inggit? maaari na inggit, or Ah. maaari na merong alam. Aha. Di ba? Yung pinatatahimik. Yan yung Tama, mga ano tama. dyan, kaya tingnan kung bakit. Aha. Para mag-hire ka ng isang papatay. Hindi ba? Tama. Tama. Medyo tingnan nyo yan kung anong meron dyan dahil medyo delikado yan. Mm. Bakit kailangan ng isang hired killer para papatay?
Oo. At Oh. saka isang babae na walang kalaban-laban. Oh, No? Diyos ko, nakatalikod. Aha. Alam mo, ako naman, talaga lang naman, at yun sa mga ano talaga, yung mga pumapatay na ganyan. Aha. Diyos ko, buhay yan. Kung makapatay kayo, parang ganun-ganun lang, ano. Eh kung ang mga animals nga, 'di ba? May mga law na Oo. bawal ang cruelty sa At animals. Na pwede, ganyan. wag niyong gagamitin. Tao pa. Oo, at wag niyong gagamitin dahil sa kahirapan. True. Dahil sa kahirapan, o gusto niyo ng pera agad-agad. Aha. Na ganun lang, na isang putok ay yun nandyan na. Di ba? Doon lang nagbubunga yun, Miss Marami po ang nahihirapan sa buhay pero hindi ho pumapatay. Aha. At hindi binebenta ang kaluluwa nila ng ganyan, di ba? Tama. At yung mga pinapakain nyo po sa inyong pamilya ay may dugo. Yun eh. Tama. Yun eh, di ba? Tigilan nyo yan. Pero hindi natin maiiwasan, totoong merong ganyan po. Meron nangyayari at ng- rampant eh, Imay, rampant. Exactly. Dahil Diba? sa kahirapan, tumatanggap na. Tumatanggap. Kumakapit sa patalim. Oo, tumatanggap. Pero naman, siguro kung kakapit kayo sa patalim, alam mo yung mga tinatawag natin, no, na nagbebenta ng katawan. Mhm. Sa kanila yun eh. Aha. Pero ito'y buhay ang ginagawa ninyo. Mhm. Di ba? Merong mga pamilya na nasisira Oo. dahil sa May nasasaktan. may nasasaktan. Kayo'y pumapatay na, di ba? Ang mga minsan, ang mga maiintindihan nating kapit sa patalim, yan yung mga tinatawag na siguro call boys. Aha. Yan yung mga tinatawag nating mga prostitutes. Aha. Na kung minsan maiintindihan mo. Tama. Pero sarili nila ang di ba? Parang ganon. Ginagamit. Sinasakripisyo at lahat. Ang sinasakripisyo. dignidad Mhm. nila, lahat binababa nila. Aha. Pero ito hindi. Wala eh. silang idinadamay na Oy, iba. isang bullet, isang baril eh. Di Ah. ba? So nakikiramay po kami at sana wag naman. Eh. Ito na nga bang topic natin? Asa ba si Bonifacio? Ayaw ni Bonnie niya. Ano pangalan niya? Ni Bonnie. Andres. Nabasa ko nga yung post niya sa Facebook. Oo. At higit sa lahat. Ang pangalan niya ay Andres, hindi po Fort. So, nakakadelikado yan. Ang alam na ng kabataan, Fort Tama, Bonifacio. Fort Bonifacio. Makakala nila may party doon. Ayan. Dahil nga ang ating pag-uusapan ay dahil sa pagbigay sa tribute kay Andres Bonifacio, paano masabi niyo naman ang usapang babae, no? Katulad nating kababayan, kahit papaano may kaalaman naman. Oo, pag-usapan din natin. Pero siyempre, dahil makikay tayo, Yes. oo, si Ima, tingnan natin. Pag-aralan natin si Bonifacio, magugustuhan kaya natin siya. Baka hindi pwede kasi mukhang kamag-anak ko siya. Ay, by the way, children, ladies, ha? Meron ho tayong kamag-anak ng isang hero dito. Tama. Si Ima Castro po ay kamag-anak, no, yung ancestral, no? Yes. Bonifacio dahil po mother. ang kanyang mother side, Castro. De Castro. De Castro, Ah, kita mo ah. siya. De Castro. De Castro Hindi ako talaga ako. nabibigla na artistic si ano. Yes, si Si Bonifacio. May Si lahi Andres. kayo. Kaya naman, Nakakatuwa. yung kanyang tula na sinulat, ginawang Oo. awitin. So talagang baka meron talaga siyang tono na naiisip dun sa Meron yung ano, sa tula yung niya. ano nga title? Pag-ibig Pag-ibig sa sa tinubuang tinubuang lupa. lupa. Ano mo, napakaganda ng poem na yan. ganda. Sobra. O doon natin Mm. umpisahan. Yes. Alam mo, akala ng Pinatugtog mga namin tao. yan. Oo Miss nga Anita kanina. Yes. Actually, by the way, I enjoyed your show Really? a while ago because I like kundiman. Ako rin. Gusto ko na mga lalim na yun. Talaga? Nice. Kasi ang kundiman ay isang tula na ginawa ng tono. Tama. Hindi Tama. ba? Napakalalalim. Parang no? mga love letters na binigyan ng Aha. ng melody. ng Kaya tono. type na type kung makinig ng ganun. Nice Kaya naman, kanina, pareho tayo. kaya kanina nandyan lang ako sa booth because Ah, I was listening to your songs. I was suggesting pa there, Diyos ko, nagre-request ang beauty ko. Kigulo ako. Sabi ko, patugtugin mo yung ganito, patugtugin mo yung ganito. Yes. Ang Nakakatuwa. gaganda. Pero ang dami ko pang hindi napatugtog. So, sa Mag-part susunod. 2 kayo niyan. Alam mo, Magpa-part siguro napakasarap nung nakikinig ka. Yes. Na habang lahat ng pinatutugtog ay medyo mga kung ano-anong moderno, no? Tapos Aha. biglang makakinig ka ng Biglang gano'n. Oo, Totally ng isang istasyon na different. Oo, nakakatuwa. Ano yung nakaka-relax? Yes. Nakaka-relax. Tama. Okay, ang alam po natin, no, kay Andres Bonifacio ay ganito. Ang alam mo lang natin sa kanya ay mga humahawak ng itak. Aha. May bolo. Aha. Nasa digmaan, lagi nakakaganyan, di ba? Alam mo yan? Yes. Yung lahat ng pictures na parang pag ginawan siya ng poster, Totoo. lagi yung sumusugo, di ba? Oo. Yung may itak siya,
Ano yung Kamesicino ba yan? Kami sa Chino Tama na ba meron yun? Na may red. Yes. Na may red, alam pa na yun. red dito. Tapos alam mo, parang magsasaka Parang, nabitin ng konti. parang Ayan. Boy Scout. Oo. Diba? Yung, Nang nakaano. ano tawag dyan? Yung parang red na Ka- pants na medyo bitin. Ka- Di ba? Parang ganun yung kami costume. sa Chino. At Kami sa nakachinelas. Chino. Yes, Parang yun ang yes. ginawang Bonifacio. Aha. Pero ikaw, sa tingin mo, Ima, ganun ba talaga tingin mo bihis niya? Noon, yes, I think so. Ganun siya Maari kasi. siyang ganun, ano? Oo, kasi yun yung ating Oo. kumbaga, pang araw-araw na kasuotan eh. 'Di ba? Kagaya ngayon, Mm-mm. very normal sa atin ang naka-jeans and t-shirt. I think nung panahon na yun yung normal sa Oo, kanila. nauna si Bonifacio sa white shirt, ha? Yes! Ba't yan naman siya yung nauna? diba? Usong-usong white t-shirt, ha? Si Bonifacio una sa fashion niya. Diba? Na habang lahat ay naka-coat and tie, di ba? Aha, mhm. O may isang Bonifacio, iba ang kanyang get up. Mapapansin mo kung girl ka. Yes. Uy, iba yun, ha? Di ba? Parang Yes. ganon. Oh, yes. Pwede. Tama. Pero naisip ko rin, maaari din naman na parang baka naman ginawang image din niya yun. Para Kasi ano? alam mo ba na meron may isang picture na yun ang buhay na litrato niya. Siya Aha. naman ay naka-coat and tie. Aha. Kasi nung panahon ng araw, panahon ng mga Kastila, uso ang coat and tie. Yes. So parang maaari na si Bonifacio rin naman ay nakakapagsuot ng coat and tie. Nakakapagsuot siya ng coat and tie. Oo. Hindi porke siya, Oo. katipunero Kasi siya. mo naman nakala nyo, ganun siya pag nag-date. So, hindi naman siguro. At saka sa mga meetings niya. Tama. Malamang ay, in a way, yun ang ginagawang simbolo rin niya Tama. na dahil sa isang tinatawag na ordinaryo compared to the illustrados. Yes, Diba? exactly. Kasi si Rizal, mayaman yun eh. Aha. Oo, ang Mhm. nag-iiba lang siguro sa suot niya ay tela, Yeah. fabric, di ba? Di ba? Yung mga suot ng mga medyo may kaya, yan yung mga makikitang titinding coat and Oo, tie. mamahalin Mamahalin. talaga. Siguro kay Mhm. Bonifacio ay simple lang, ganyan. Ah. Pero naniniwala ako na si Bonifacio ay nagsusot ng coat and tie. Considering na may nakitang picture niya Oo. na isang naka-coat and tie talaga siya. Talaga? Mm-mm. Ay, nakakaaliw. Tapos eto, kaya medyo naisip ko baka magkagusto ko kay Bonifacio. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil nasa utak ko si Robin Padilla. Di ba siya yun? Tama! Siya yung gumanap na Bonifacio! Wala pa Bonifacio. Paano isip mo yung Robin? Parang ang gwapo niya. Ang I gwapo. think so. Oo, kasi dun sa mga pictures niya na Oo. lumalabas, may itsura naman si Bonifacio eh. Oh, Si matikas. Emilio Aguinaldo, ganun din. Pero Oo. si Bonifacio may itsura. Meron matikas no? Yes, yes. Parang lalaking lalaki. Mhm. Diba? Ay, naku, kinikilig ang mga babae Oo, sa tingnan usapang mo. babae. Oh, ganito. Di ba? Parang tayo, kung hanggang ngayon, type ng mga babae, bad boy ng konti eh. Tama, Yung mga tama. tipong matatapang, di ba, Ima? Yung Mhm. gusto natin medyo brusque. Yes. Yung medyo ganito. Isipin mo si Bonifacio. Panalo. Pwede, di ba? Yes. Pwede siyang magustuhan ng isang binibini noon. Na parang lahat ay malalam niya, ganyan. Pero meron bang, may naging asawa naman si Bonifacio? Meron si Gregoria yata pangalan eh. Meron, siya'y kasal. Aha, May at mga may anak. mga anak. May So, mga anak. meron siyang bloodline. Meron. Hanapin natin yung apo niya sa tuhod. Meron. Kaya nga gusto ko. Ako talaga interesado kay Bonifacio. Kasi sa pagkakaalam ko nga na dahil nga sa mga issue nung kay Bonifacio, pati nga ang bones niya nawawala. May mga issue rin. Parang nagpalit ng mga apelido eh. Yung mga iba niya para lang sa safety. Na mga kamag-anak. Oo, na parang kailangan iba-ibahin na nila. Siguro pati mga anak, iniba yung mga pangalan. So parang hirap hanapin ng bloodline. Oh. Oo. So, para pala siyang ano? Kasi tandaan mo, pagkamatay ni Bonifacio ay dahil sa tinabing rebelde. Aha. Hindi ba? Yun eh. Hindi, at saka isa siyang sa bundok siya namatay, di ba? Oo, nasa doon siya. sinabing, binolo, di ba? Yung Oo. initak-itak siya. Diyos. Parang inambush siya, Oo. di ba? Ay, by the way, nakalimutan natin, announce yung ating number. Ima sabihin niyo. Ang Siya daldal nga nating pala. dalawa. Ang sarap ng kwentuhan kasi, Oo. Miss Pilita. Bisitahin niyo po kami sa aming website, www.atrymedia.com, at puntahan ang broadcast live link namin Oo. para masubaybayan ang live streaming ng aming mga programa. Makikita din ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram. Pati na din ang ating mga contacts sa text line 0977-342-1644
at ang hotline 412-0288. O yan po ha, 0977-342-1644. At magbe-break na ho tayo ngayon. Ang oras po natin ay 2:17 p.m. na po. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Corporation. This program is brought to you by Skin Perfection, perfectly delivered results in just 28 days. For inquiries, call 654-5890, local 8021. All the ladies in the house. Oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Usapang Babae, dito sa Girl Talk. Let him lead you to the floor. When he kisses you goodnight, you just leave him wanting more. Kayo'y nakikinig pa rin sa DZRJ 810 AM sa Usapang Babae. Nahatid sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Network. At ako po si Pelita Peralta. Ay nakasama ang aking amiga na si Miss Ima Castro. At ang pinag-uusapan nga ho namin ngayon ay si Andres Bonifacio dahil ngayon po ay ngayon po ay Bonifacio Day. Yes. At tama. siyempre, ang gusto namin pag-usapan dyan, medyo may kakikayan din, na ang may mga qualities ba si Bonifacio, aside from itak, kamasitsino, ha? At yung mga sumugusugod sa tigmaan, meron ba siya mga qualities na maaari nating sabing, type ko yun. Diba? Type ko yun eh. Ay, nakakaloka. Okay, anyway, bago tayo magpatuloy, Ina, may announcement muna tayo. O, naku, eto, makinig kayo. Miss Earth 2015. 90 delegates from all over the world will celebrate its 15th year in Vienna, Austria, an eco-friendly country. Climate change will be the focus of the Miss Earth 2015 campaign for its crystal year with the 5 key words: rethink, reuse, reduce, recycle, and respect. Miss Earth 2015 telecast from Marx-Halle, Vienna on December 6, 10 a.m. on ABS-CBN. Miss Earth 2015 is supported by Kitco Travel and Tours, Miss Earth Foundation, and DZRJ 810 AM and 8Try Media Broadcasting Network. Miss Earth, congratulations po sa mga nakasali dyan. O sige, tuloy natin. Ano ba pinag-uusapan natin? Nalito ako. Si Andy. Si Andy Bonifacio. Si Andy po ang kanyang nickname. Binigyan talaga. Sa panahon ngayon, siguro Si Andy ang yan. tawag natin Oo, sa si kanya. Andy B. Yan. Oo. Yes. At ito ha, ano ba mga qualities na hinahanap mo sa isang lalaki? Ako unang-una, syempre, kailangan Anong- gentleman. Gentleman. Oo, yung alam mong pinagbubukas ka ng pinto ng Ayan. kotse, ng pinto ng bahay, inaalalayan ka pag bababa ka ng hagdanan or di ba? Yung ano talaga, yung old-fashioned na Oo, na Alam gentleman. mo, maaari na si Bonifacio ay ganun. Ganun siya, no? Tingin I ko think kasi so. tubong Pilipino. Tama. Tandaan Mukhang natin si Bonifacio. galit lang talaga siya sa mga Espanyol. Oo. Tandaan Pero- natin na si Bonifacio ay walang, hindi katulad ng iba na Aha. merong nakuha na mga kaugalian sa ibang bansa dahil sila ay nag-aral doon. Aha. Di ba may ma-adapt kang kultura sa ibang bansa? Yes, tama. Si Bonifacio ay Puro. tubo Yes. na dito siya lumaki. Lahat ng kaugalian ng Pilipino ay doon siya lumaki. Aha. Tama. Panahon nung araw, talaga ang mga lalaki mapagsilbi sa babae. Aha. So, At pwede. Inaalagaan talaga. Oo, ang na mga wala siyang kababaihan. westernized Yes, thinking. yes. Wala siyang modernization. Wala Aha. siyang ganon. So, ang kanyang kinalakan ay pwedeng talagang gentleman. Gentleman siya. Yes. Maaari. Diba? Di ba, Ima, no? Gwapo na, gentleman pa. Pwede. Oh. Pero pag sinabak mo at ginalit mo, hindi po Yun pwede. ang gusto natin. May itak na ilalabas. Lalaking lalaki.
At isa pa, no? Siguro ang isa pa nga qualities na gusto natin sa isang lalaki, hardworking. Tama. Yes. Ayaw mo ng Aha. lalaking tamad na nakahilat na, hindi ba? Aha. Oo. At So- kung compare natin yan kay Bonifacio, si Bonifacio, kasi alam natin, ano, na naging orphan sila eh. Aha. Si Bonifacio at the age of 14, orphan na siya. Orphan na sila. Mhm. At si Bonifacio, ang tumayo na na magulang provider sa pamilya. para sa pamilya. Ay, Aha. nakakahanga ang mga lalaking gano'n. di ba? Yes, Di ba? tama. Na sila ang kailangan maka-take over Tama. sa mga kapatid na silang sumasalo. So at the age of 14, can you just imagine na nawalan ka ng magulang na ikaw'y bata rin? Binigay sa yung responsibility Mm-mm. ng ganun-ganon, no? Correct. At si Bonifacio, no, yung mga sumasabi kay Bonifacio na siya'y illiterado, tama ba ang aking Tagalog? Mm. Illiterate, na parang Mhm. no read, no write. Hindi po totoo Ah, yan. mhm. Dahil si Bonifacio po ay nakapag-aral. Mm. Umabot po yan, baga dito sa panahon natin ngayon, ay second year high school. Aha. Nahinto dahil nawala ng magulang at Tama. kailangan magtrabaho. Aha. So hindi wag natin siya sabihan, nakakala ng mga tao ay kasi bobo siya. Mm. May tinatawag nga siya bobong supremo, di ba? Aha. Di ba? Tama. Parang lagi siyang minamaliit na siya po ay Nang- uneducated. Nang dahil lamang sa hindi nakatapos. Hindi nakatapos. Aha. Oo, dahil siya Pero- kailangan magtrabaho sa mga kapatid. Tama, tama. O isipin mo, ang hardworking po ay ganyan. Mhm. May responsibilidad, ano? At hindi naman ibig sabihin hindi ka nakatapos. Mm-mm. bobo Wala na. ka na, walang laman ng Oo, utak mo. dahil ba hindi ka makapasok sa isang opisina, Aha. dahil ikaw ay walang diploma. Si Bonifacio po akala mo, kausap ko lang siya kahapon, ano? Kasi mahilig talaga ako. Sa school namin, kapag may ganyan, 2 libro binabasa ko. Talaga. Hindi requirement yan. Na-interest ako. Oh. Pag na-interest na ako, kayin ko na yan. Aha, aha. Oo, so nagbabasa Hahalukayin talaga. talaga. Hinahalukay ko. Yes, Yung yes. buhay ni Rizal na ito ang isang libro, ito yung kabila. Mhm. Di ba? May mga Aha. kwentang ganon. Yes. Si Bonifacio po, ang kinabuhay niyan, silang magkakapatid ay gumagawa ng baston. Ano yung baston na nakikita mo sa mga pictures sa mayayaman? Yes, sa mga mayaman Oh. na wood, of solid wood, Correct. no? At yung mga pamamaypay ng mga mayayaman. Ah. Mga Ay, ganun pamaypay. sila, yes. Gumagawa sila niyan, ang Mhm. magkakapatid, at si Bonifacio ang nagbebenta. Oh. Naging merchant siya. Ah, wow. Oo. Napakasipag. Tapos meron pa siyang time na sinasabi nga na, just like kung artistic siya, no? Aha. Aside from sumusulat ng mga tulayan, Mhm. yung magandang penmanship. Alam mo kung bakit? Aha. Kasi siya ay hinahire para gumawa ng mga alam mo tawag dito yung mga emblem, yung mga Aha. signature ng mga kumpanya. Yes, yes. Ginagamit Wow, ang talaga? kanyang penmanship. Wow. Di ba nakakatuwa? Ang dami yung alam tungkol kay Andres Bonifacio. Oo. Gusto mo pa? Yes, more, please. I'm learning O so kasi much. lolo mo siya. Lolo Kailangan ko mo siya. malaman. Oo. Eto, malalaman mo, di ba teatro ka? Yes. O gusto mong ma-confirm na kamag-anak mo siya. Siya ay nag-moro-moro actor. Really? Oh. Kamag-anak ko nga O siguro kamag-anak to, mo, no? nag-aano siya, nagumagawa ng mga poems. Siya ay mahilig sa Ah. mga ganyan. Yes. Siya ay nag-moro-moro actor. Siya ay may magandang penmanship. At may creativity ang utak. Yes. So, talagang baka Meron. nasa lahi namin talaga yan. Dahil niya yan. Nagkataon, hindi ako kalaya. Anong magagawa ko? Di ba? Taga saan si Andres Bonifacio? Alam talaga? ko siya inano sa Taguig eh. Doon yata siya pinanganak eh. Taguig. Taguig, kaya siguro yung Bonifacio dyan. Dyan. Baka naman yan ang connect ni Fort. Yan ang connection niya. Oo, di ba? Si Fort. Si Fort. Siya po ay hindi Fort. Andres ang pangalan. So, sino si Fort? Kapatid niya. Tito. Yun Kaya lang. isa sa natin ay hardworking si Tama. Si Bonifacio. Andres Bonifacio. lahat siguro- pinasukan na niya para lamang ma-sustain ang Aha. kanyang mga kapatid. Aha. Isipin mo yan at the age of 14. Wow. So, bakit hindi magugustuhan ng isang Mhm. babae ang isang lalaking ganun? Napaka-responsable. Oo, di ba? Pwede Napakasipag. namang pwede namang bahala kayo sa buhay Oo, ninyo. magkanya-kanya na lang tayo, di ba? Oo, Mga di magkakapatid. Wow. So, gentleman siya, hardworking pa Oo. siya. Oo. May kilala akong ganyan. May kilala ka. Yes. At sa mga pagkakataon na ganyan, kailangan ng isang lalaki na ganyan
ay kabalikat ng isang babae. Yes. Oo, dahil ang babae hindi makakaintindi niyan, ha. Kunyari Ay. girlfriend ka Aha. ng isang lalaki na siya na ang tumayo, Aha. na parang padre de pamilya ng mga kapatid dahil wala nang magulang. Kailangan intindihan ng babae yun. Totoo. At napakahirap intindihin. Tama. In reality, no, madali natin sabihin, of course I love him, I will sacrifice for him. Aha. Pero pag nandun ka, Hindi. mahirap yan. Hindi It's a madali. struggle. And True. sometimes you're thinking na, wow, di ba? Ba't ako nasasama sa problema ng iba? Exactly. Di ba may ganong utak At yan? kahit gusto mong intindihan, may mga panahon na talagang iisipin mo, parang nauubusan ka ng ng lahat. pasensya or Oo. hindi ko ata Hindi kaya. lang yan finances eh. Mhm. You're talking about yung parang pati yung oras mo, Oras. emosyon mo. Mhm. Parang ang problema nila ay problema ko. Aha. Na lahat tayo may problema. Tama. Di ba? Yun eh. Tama. May Aha. problema ako. Tapos biglang may dadagdag na problema. So parang feeling mo, teka muna, kailangan ko ba saluhin to lahat? Tama. Pero kung titingnan mo ang isang babaeng matatag, di ba? Yes. That will speak about the character of a woman of not being selfish and the strength. That's true. Karugtong yan. That's Hindi true. lang dahil ikaw yung masacrifice na babae. Aha. Kundi ang strength mo rin. It is so hard Yes, tama. to be parang maging wings beneath Oo. wind beneath Wind beneath. my Aha. wings ka Aha. ng True. isang lalaki. That's Napakahirap niyan. He's not a shy princess. Ang lalim ng Ang usapan lalim, natin. di ba? Aha. Siyempre, may mga Bonifacio tayo ngayon sa panahon na to. Yes. Na hindi lamang natin nakikita. Kasi nga, ang titig lang natin sa kanya, ang tingin lang ay puro itak. Hindi naman po lahat ng lalaki ay matapang lamang pag may hawak na weapon. Aha, tama. Ang meron ng mga lalaki na matikas and Aha. very strong na makikita mo Makikita mo dahil sila ay responsable. sa pagdala. Matika sa akin. Oo, Matikas yung hindi ganun. tumatakbo sa responsibilidad. Exactly. Yun ang ibig sabihin natin. Diba? Ang lalaking hindi tumatakbo sa responsibilidad, Aha. yon ang matikas. Ay, Diyos ko, nai-inlove na tayo kay Bonnie. Bonnie naman! Iba-iba Naging Bonnie. oh, Bakit nga may Bonnie Avenue? O malamang si Bonnie rin yun eh. Si Bonnie rin yun. Actually, all our streets naman, Aha. usually ay pangalan. Aha. Like JP Rizal, that's Jose Rizal Yes, Jose talaga. Rizal, yes. O wag niyo sabihin kalye lang ho yan. Ngayon Ah. sinasabi ko, kino-confirm ko po na ang JP Rizal ay dahil Ay, kay Jose Jose Rizal. Rizal. Pangalan Ah. po niya yun. Tama. Pero ang Fort Bonifacio po, huwag niyo sasabihin na yun ha, hindi ho nickname ni Andy yan. Andy, ni Andres. O ano pa bang mga qualities na gusto natin? So, gusto natin gentleman na maaaring si Bonifacio ay ganon. Aha. Hardworking na maaaring si Bonifacio ay ganon. Mhm. Ano pa ba ang gusto mo? Ako, Ay, ito, may nag-text. Rosana Reyes. Ang sabi niya, ang gusto ko sa lalaki ay may paninindigan. Panindigan ka. Ano tingin mo doon? Paninindigan. paninindigan, naman. Parang ano yan eh. Ano ba sa ano yan? Ay, may Integrity. isang salita. Oo, Integrity. integrity. Aha. Ang paninindigan, ang tingin ko, ano ba, ang paninindigan kasi tumatayo sa paniniwala. Eh, no? Mhm. Yung Mhm. integrity mo, siguro yan yun. Yung Tama. hindi mo binebenta. Aha. No? Yung At pag- parang Yes. Hindi kaya yung... mong panindigan ang iyong salita. Aha. Kaya mong ipaglaban ang iyong paniniwala. No? At hindi Yan yun. basta-basta mababali. Oo. Firm ka sa iyong paniniwala at Oo. prinsipyo. Oo. Mhm. Maganda yun, ano? Yes. Paninindigan. Tama, the integrity. Yan ang mahirap hanapin ngayon. Kasi ngayon, alam mo, may presyo lang. Tama. Parang ipiting ka lang sandali. Biglang offer ka ganito. Tanggalin mo na yung paninindigan mong yan. Sumama ka na dito. Oo naman. Yan, may palipat-lipat, di ba? Madali yan. Yes, Oh. ngayon. Basta tapatan lang ng pera. Di ba? Ay, Mhm. kita mo na lang sa party sa mga Yes. ganyang political party at laktawan ng laktawan. Ang Exactly. kaibigan nito ay kaaway na ngayon dahil maganda ang kabila. Tama. Si Bonifacio, tingin ko talagang hindi bumigay dyan. Hindi. Kita mo naman hanggang mabolo ka. Oo, tama. Diba? Talagang hindi nagbagong kanyang Totoo, pinaglalaban, hindi nabali, hindi man na sira ang kanyang gustong mangyari or adhikain, no? Talagang Oo. hindi Ang po ganda ng pwede. word mo, adhikain. Adhikain. I like deep words. Di ba? Mga
ganyan. Ang tagal ko na hindi ata nabanggit paninindigan. Ang ganda ng mga Yes. words nyo. Sige, labas na ngayon yan. This is no? the day. Ang ganda, no? Ang ganda, Yes, no? exactly. Oo. Tama, So, hindi siya bumigay. Hindi bumigay. Kahit pa yan, ikinamatay na niya, di ba? Oh, kasi kung titingnan mo, alam mo, wala na siguro pinakamasakit, na pare-pareho kayong pinaglalaban noon. Mhm. Magkakakampi kayo nila Yeah. Emilio Aguinaldo, Aha. mga nyo si Rizal, di ba ganyan kayong lahat? Isa Aha. lang ang layunin nyo nun Lumaya Aha. sa Kastila, di ba? Aha. Tapos eventually, kayo na magkakaaway. Exactly. Di ba? At Yun alam mo, yun. madali rin siguro kay Bonifacio. Sabi niya, o sige, didikit na lang ako sa inyo. Tama, di ba? Sama-sama na tayo. Pero hindi siya gumanon. Aha. Kung tama man o mali ba. Naiwan Pero kung makikita ninyo, hindi bumigay. siya. Mhm. Talagang pinaglaban niya ang kanyang paninindigan sa isang bagay. Aha. Aha. Na na ng buhay niya. Diyos ko. Naging cause ng kanyang Saka kamatayan. pinakamasakit no? yun yung parang ang sinasabi, di ba, meron namang issue dyan, Mhm. na Aguinaldo was the one who Aha. said, sige, execute natin. Mhm. Di ba? Mhm. Sakit nun. Masakit. Na considering parang, pare, Mhm. magkakasama tayo dito. At alam mo, masakit na. Doon nangyari yan dahil nagka-eleksyon. Aha. Makikita mo dahil dyan Yeah. Magkakakampi naman silang lahat dati, di ba? Totoo. Oh, dahil sa posisyon, sino ba ang dapat presidente? Sino ang Mhm. ganito? Sinong ganyan? Nagkaroon na lahat, biglang Nagkaroon na ng vested interest. interest. Ang Ah. ganda. Mhm. Makikita mo, panahon pa nung araw, may kanya-kanyang interest na. Meron Di na. ba? Mhm. Na isang supremo ng Katipunan ay hindi binoto. Di ba? Aha. Na bilang presidente, pati vice president, talo siya talaga. Mhm. Nanalo na nga lang siya yata, Secretary General, parang ganon, ng internal. Aha. Parang ganyan. Aha. Na halos hindi siya yun, di ba? Tama. Pero ginawang, Diyos ko, kinalaban pa. Totoo. Biglang sinabi, Totoo. hindi siya pwede dahil uneducated. Ang sakit, ha? Discriminating yun. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Exactly. Hanggang ngayon, nangyayari yan, na para Ah. bang pag ikay walang natapos, Aha. wala ka ng, para bang ganito, Wala kang right. Wala kang right. Aha. Parang Sa hindi, kahit ano. kalimutan lahat ang nagawa mo, Mhm. kalimutan na lang lahat dahil ikaw hindi edukado. Tama. Nangyayari, first election. Totoo. Diba, ininsulto isipin mo yung sakit kay Bonifacio no na ikaw ang supremo, di ba? Aha. Tapos Mhm. hindi ikaw ang naboto. Tama. Tapos tumahimik ka, di ba? Tapos Yes. bigla nanalo ka na nga. Tapos biglang inano ka pa, sinabi nga hindi pwede dahil siya, isang mangmang. Wow. O, di ba? Masakit. Ang Diyos ko, oo nga, naku si Bonifacio. Naawa ako sa kanya. Ano masakit na tawagin kang uneducated? Totoo. Kasi, Kasi hindi naman, alam mo, pag-aaral, ang edukasyon, mga ladies, kung titingnan mo, hindi naman siya yung tipong, dahil na nag-skwela ka mhm. hindi lang naman doon natatapos yan. Ang edukasyon ay, si Bonifacio, makita mo, nahilig magbasa ng libro. Aha. O, paano niya nabasa ang Noli Me Tangere at ang Aha. El Filibusterismo, kundi siya marunong magbasa? Tama. Nagbabasa yan, pati mga history ng US. Mahilig siya sa Puro- libro. Aha. So, ibig sabihin, ang kanyang kaalaman, Yes. tinuloy-tuloy niya. At sariling sikap Oo, yun. parang alam niya na hindi ako makapag-aral, wala kaming pera. Aha. Then nagbabasa siya ng libro. Yes. Na minsan nga sinasabi nga, nagjo-joke siya na parang, nakapagtapos na ako ng abogasya or ng pagka-doktor. Dahil Mhm. nagbasa siya ng libro. Aha. Ikaw, Ima, ito totoo. Minsan hindi ka lawyer. Pero alam mong batas. Yes. Hindi ba? Alam Totoo. natin ang batas. alam Dahil nakakabasa tayo. Mhm. Kaya wag nyo rin ako sabihin na mangmangka tungkol sa batas. Tama. Dahil tayo may konstitusyon na libro na nababasa ko rin naman kahit Tama, paano, di ba? tama. Ganun lang ang sinasabi ko Aha. tungkol kay Andy. Yes, si Andy. O sige, magbe-break muna tayo. Oras po natin ngayon ay 2:30 p.m. na po. A Trimedia Pro Incorporated. A message from Rodi Duterte, who calls on the Filipino people to involve themselves and join him in fixing the problems of the Philippines. The following message was recorded by DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Ako si Rudy Duterte. Kung gusto ninyong ayusin ang bayan natin, handa akong maglingkod. Pero dapat lahat tayo magsakripisyo at magkaisa para maayos ang ating bayan. Kung happy na kayo sa continuing corruption, sa pag-usbong ng krimen, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo sa mataas na presyo ng pagkain at kuryente, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo sa kulubot na traffic at lack of infrastructure,
huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo na wala tayong industriya at walang trabaho dito sa ating bayan, huwag ninyo akong iboto. Ngayon, kung gusto ninyong mangyari sa buong Pilipinas ang nagawa ko para sa mahal kong Davao, nakakalakad ang tao na walang takot, nakakatrabaho na walang takot, siguro naman sa tulong ninyong lahat, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ako po si Rudy Duterte, isang Pilipino. It is my moral obligation to do what I can for the future of our country. Maraming salamat po. That was a message from Roddy Duterte, stressing that all Filipinos have a moral obligation to do what they can for the good of our country. For a complete text of this message, log on to facebook.com/DZRJ810AM. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8Tri-Media Broadcasting Corporation. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri-Media Pro Incorporated. All the ladies in the house, oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Mga opinyon at iba't ibang usapin para sa kababaihan. Girl Talk. Nandito pa rin po kami sa Usapang Babae na hatid sa inyo ng DZRJ 810 AM at 8Tri-Media Broadcasting Network. Nakasama ko pa rin si Ima Castro. Hello. Ang ating amiga na kasama nyo rin siyempre ako. Si Belita Peralta Uy para sa Usapang Babae. Ang pinag-uusapan nga ho namin ngayon in line with the Bonifacio Day Yes. ay tungkol po sa mga traits. 'Di ba? Ang mga traits ni Bonifacio na kagusto-gusto ng mga kababaihan. Yan. Yes. Meron na ho tayong nasa, ano yung mga sinabi kanina? Gentleman. Gentleman, Meron may tayong paninindigan. May paninindigan. Hardworking. Hardworking. O Ima, meron akong ano, may text dito. Meron. Sagutin natin to. Sagutin mo muna. Eto, Miss Ima, Miss Pelita. Kung titingnan po kayo, parang napaka-social nyo po. O, diba? May discrimination ka, Si Miss ha? Pilita yun. Hindi, itong Ima, tingnan mo naman ang ano mo ngayon. Wow. Kaya nyo po ba mabuhay ng simple at may asawa na laging nasa digmaan? Wala yatang babae na magpapakasal sa lalaki na laging nasa panganib ang buhay. From Gina Rodriguez ng Pampanga. Maganda yung kanyang Bigla akong naubo. Yes. Mahirap yung katanungan Mahirap, niya. oo. Mahirap sagutin. Pero kung iisipin natin, sa panahon ngayon, marami tayong mga sundalong pumupunta sa Correct. gera. Correct. May mga asawa yung mga yan. May mga pamilya. May mga anak. Siyempre, masakit para sa tatay na iwan ang kanyang asawa at mga anak, no?
mas mahirap para sa babae, sa ina, Babae na naiiwan. na naiiwan kasama mga anak, hindi alam kung babalik pa ng buhay or kailan nila makikita yung kanyang asawa o padre de pamilya. So kung meron at napakaraming kababaihan na napapamahal o kinakasal sa mga mandirigma na yan sa panahon ngayon, I'm sure nung panahon na yon ganun din. Di po ba? Oo. Di ba, Miss Gina. Si Miss Gina. Oo. Alam mo, Gina, yung katanungan mo, no, talagang medyo may laman. Ano? May laman. Unang-una, mas madaling sagutin na hindi ho kami sosyal. I can speak for myself. Tama, ako Oo, rin. I don't, tingin nyo lang, ewan ko kung bakit nyo nasabing kami ay sosyal, hindi ho. Ako Ano talaga masasabi kong hindi. Hindi. Ano lang Hindi kami talaga. po? Ano lang po kami, Miss Gina? Sadyang ano lang, cute lang talaga. We just look after ourselves. Oo, hindi ho kami sosyal. Kasi yung sosyal ay parang walang kamuwang-muwang. Na parang, kadire, yun. Hindi ho kami ganun. Pag ganyan parang materialistic no? Oo. Ang kasunod nun parang social, Oo, materialistic, mababaw. Miss Gina no? of Pampanga, hindi ho kami sosyal. Maniwala ka. Kung titingnan mo kung ang basahan lang ay kung umuupo sa gutter, nakaupo na po ako sa gutter nang Yes! kumakain ng banana cue. Yes, numero oo. 1 si Miss Pilita nagagawa niyan. Wala po akong kaano-ano sa katawan. Sa katawan ay meron, pero wala ho akong ganyan, kaartihan sa ganyan. Yes, tama. So, sige, sasagutin ko po ito. Yung sinabi nga ni Miss Ima, tama-tama yun, na yung sinasabing nasa digmaan, na baka hindi makaya. Tama ho, sa panahon ho natin ngayon, ay ang mga buhay po ng mga sundalo. Ang ating po pinag-uusapan dyan ay katulad ng mga sundalo natin, ng mga kapulisan, yung ating mga SWAT team. Tama. Hindi ba yung mga nasa law enforcers, ay lagi pong nasa panganib ang buhay nila. Tama. Oo, at sila po ay may mga asawa na nagmahal naman. Kaya ako'y sumasaludo sa mga asawa nila. Tama. Dahil po ang panganib na sinasangkutan, no, na lagi na lang na pwedeng mangyari sa asawa nila, sa kanilang husbands, ay parang kasama na rin po sila. Tama. Can you Tama just yan. imagine nga naman, no, kaya sabi niya, makakaya ba natin? Kasi totoo, napakahirap siguro ng asawa mo aalis ng bahay na hindi mo alam sabay babalik ng buhay. Pero, ang pagdating sa pag-ibig naman, hindi mo naman mapipili Hindi mo naman sasabihin na hindi ako pwedeng in love sa sundalo or sa isang tao na nasa panganib lagi ang buhay. Correct, oo. Hindi mo hindi mo matuturuan ng puso. Diba? I am proud to say, I'll say this, no? Ang aking pong daddy, Dax Daddy. Daddy! Ang daddy ko po ay isa sa Manila's finest. Police force, ni Mayor Lim. Yeah. Napaka-small world doon. Na I si Mayor Lim know. ay pa rin Kasama dito. natin Kasama dito. natin dito. Na hindi pa rin kami nagkikita up to now. Dahil malayong oras namin. Of course. Oo. At considering na nabigla rin ako, na pinaupo ako on behalf of Mayor Lim. Yes, yes. Pero hindi pa kami nagkikita ni Mayor talaga. Ni Mayor Lim. Ever? Dito sa A-Tribe. Dito sa A-Tribe? Wow. Hindi pa kami nagkakausap. Uh-huh. Even when my dad was still alive, nung siya ay naninilbihan pa, doon bata pa ako, na hindi pa kami nakikita. One time lang, na nung ako'y lumapit kay Mayor Lim, dahil ang daddy ko po ay medyo may Alzheimer siya, at siya ay may sakit na halos talagang mawawala na hinahanap siya ng daddy ko. Dahil ang daddy ko ay gusto pang pumasok. So, natatandaan niya si Mayor Lim? Oo, sabi niya, kailangan ko mag-report kay General. Dahil sila ay may kailangang operasyon. Doon ko narinig yung sinasabi ng dati ko na yung tungkol sa mga tong collectors, mga ganyan. So, gusto niya pumasok. Hindi na talaga siya pwede pumasok. Siya nasa hospital bed. Akala niya. Yes. So, I needed to go to the city hall. To look for him. And talk to Mayor Lim that you need to go to my father. Wow. Because nababother ang daddy ko na hindi makapasok Mm-hmm. At dinalaw siya. Talaga. At 4 na lang silang buhay na Manila's finest na original, dinala pa ni Mayor Lim. Talaga? Dinala ni Mayor Lim. Yung 3? Yes, I went there Thursday. And Mayor Lim, prioritize niya to visit my father in our house ng Saturday. Inuna niya na. At higit sa lahat, hinahanap pa niya.
yung tatlo pang kasamahan ng aking daddy Wow. na natitira na lang. Para magbisita Tara, siya. 4 na lang sila ngayon, 3 na lang sila. Sana sila buhay pa, pero nagkita-kita sila. Aha. And I saw my dad very happy. Oh, anyway, Wow. dahil nasabi ko yon, no, dahil ang nanay ko Ganun din ang ay isang pinagdaanan. dentist naman. Aha. To have a husband Mhm. like my dad Yes. who's into ang panahon noon, yung Manila's Finest, yan yung sumusugod no? Yes, yes. Ang daddy ko yung na-assign sa mga tong collectors. Wow. Sa mga, tatlong beses ang daddy ko na muntik mamatay. Talaga. Maraming beses ka na, na inattempt, no? Na ma-assassinate. Talagang Wow. close range na hindi lang pumutok ang bala. Oh So, ang my. mami ko, talagang sinasabi niya, bata pa ako. Aha. Ito yung totoong sinabi ng mami ko. Let ang tawag niya sa akin. Mhm. Mas maganda siguro na wag kang pipili ng Ng- ng mga buwis-buhay. Aha. Tulad ng military, tulad ng True. pulis, Mhm. tulad ng piloto. Aha. Yung mga True. tipong hindi mo alam kung sila ba'y buhay o Babalik. hindi. Ah. Dahil sabi ng mami ko, napakahirap. Totoo. At nung panahon ng araw, walang mga phone na text eh. All the So, more. minsan, hindi alam ng mami ko, buhay pa ba ang daddy ko? Can you imagine? babalik. Siguro, lalo na nung time siguro, yun ang tinatanong siguro ni Miss Gina na nung kapanahunan na yun at kung noon tayo nabuhay at magkakagusto sa atin na kagaya Parang ni Bonifacio, Andres Bonifacio. oo. Wala nga cellphone. Walang Sulat-sulat, lahat. di mo alam. Oo. So siguro, yung asawa niya, 1 taon o more than 1 year siyang hindi nakikita. Correct. Baka pwedeng more Ganun pa eh. yun. Baka more. Yung nagtatago siya, Dahil diba? nga walang connection, walang communication. Correct, correct. Ways to communicate. Kasi ang tandaan ninyo, ang katipunan po ay secret samahan yan. yes, Ito yes. pa ay sikretong samahan. Ito pa ay Mhm. underground. So kahit mga pamilya, hindi nila alam kung Oo. nasaan sila, di ba? Kaya di ba may blood pact sila, doon na lang Tama. malalaman na miyembro ka, di ba? Aha. So ito ay isang tago na samahan. Aha. So kung titinan mo nga sa asawa ni Andres na si Gregorian, siguro ang nickname niya ay Gory. Ano kaya tawagan nila? Andy and Gory? Or Gory, Gregoria, Gregoria, or Rhea, Rhea. or Greggy. Correct, di ba? May mga tawagan niya sigurado. Kanya-kanya yan, no? Isipin mo yung buhay niya. Totoo. Tapos Ang hinahanap hirap ng nun. mga anak. Mababaliw ako doon. Ako rin. Diba? Balikan natin yan. Di pa natin kailangan tapusan ng discussion because that's very interesting. Yes, O mamaya sagutin natin, kaya mo Okay. ba? At kaya ko ba? O sige, tayo mag-break muna. Ang oras po natin ngayon ay 2:43 p.m. na po. This time check's brought to you by iCool. Get cool with iCool. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Don't miss the fabulous portraits at the Jacinto Fabulous the 6th photo exhibit at the Peninsula Manila from November 26 to December 9, presented in partnership with the Advertising Foundation of the Philippines, in support of the Love a Parish program of the Santo Niño de Paz Chapel in Greenbelt. Sponsored by the Peninsula Manila, Titania Wine Cellar, SSI Group Incorporated, Kalata Corporation, CWC International Corporation, Junjun Ablaza, June Hen, Body and Face Therapy, Fila, Maxi One Production Incorporated, Ray Ortiz Digital Printing and Photography, GA Printing, and RJFM 100.3, playing the greatest and the latest hits. This program is brought to you by Skin Perfection, perfectly delivered results in just 28 days. For inquiries, call 654-5890, local 8021. All the ladies in the house. Oras na sa Usapang Babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Belita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Programang para sa mga kababaihan, Girl Talk. Okay, batiin natin ang ating laging solid listener na si Marvin S. Capili ng Tondo. Hello. Hi po again, Marvin. mga kaamiga, super beautiful Ma'am Polita. Thank you very much. And sexy Wow. na Ate Ima. Pakibati po mga kapitbahay kong maiingay at naglaro ng bingo habang nakikinig na sila. Gusto ko yan. Ate Arlene, Ate Norma, at Ate Weng. Salamat. Happy Bonifacio Day po. Thank you.
from solid listener Marvin S. Capili. Hello sa mga nagbibing ko dyan. Ang sarap. Ang sarap niyo Masaya naman. kaya Oo, yan. yun ang maganda, no? Yung meron ka Oo. mga ganyang kapitbahay. Sa community Oo, ganyan. Go. so sa inyo po, Miss Arlene, Norma at Weng, sana mag-enjoy kayo sa bingo at manalo kayo dyan. Good Thank you luck. for listening. Dahil ang topic nga natin ngayon ay kung ikaw'y ba'y nabubuhay nung araw, di ba? Or Aha. ano ba ang mga qualities ni Bonifacio na pwedeng magustuhan ng isang babae? At yun nga yung nagtanong sa atin si Gina Rodriguez ng Pampanga. No? Nagtanong mo siya sa amin ni Ima na nasabihan kaming sosyal. Pero alam mo, in a way, ano yun? Compliment. Compliment yun. Thank you, Miss Gina. Thank you very much, Gina. At yun nga, yung parang ang hirap nga siguro nga daw na ang babae ay laging nasa panganib ang asawa. Aha. At ang tinatanong niya sa atin, kaya niyo po ba mabuhay ng simple at may asawa na laging nasa digmaan? Kaya naman siguro. Ang kung lalim kaya. Yes. Ang haba ng ang lalim ng bunot eh. Ang lalim nun. Oo. Kaya naman siguro, pero dahil nga sa sinabi kung hindi mo naman mapipili kung sinong gusto mong mahalin. Kasi pa once tumibok ang puso mo sa taong makita mo ng kahit isang beses lang ito na siguro ang mapapangasawa ko, 'di ba? Nagkataon hindi mo pa alam. Sundalo Yun na pala, yun. Oo. katipunero pala. Katipunero. O pulis pala. I think mas madali pa ngayon. 'Di ba? Kasi ang communication ay, yan sinabi mo nga kanina, Yes. na ang kaibahan, siguro kung ngayon yan, ay mas madali. Mas madali. Pero nung Although panahon, masakit talaga. nung panahon mahirap. nung araw, kita mo naman ang delivery ng mga ng mga Sulat. messages. Diyos ko, Siguro. tinatawid ang mga bundukan, hindi ba? Buwan bago makarating Oh my sa iyo. gosh. Parang Oo. ako baka ayoko. Diba? Ako honestly. So siguro pag sulat mo, ano ka pa lang na, 25 years old ka pa lang, pagdating nung sagot mo dun sa kabila, dun sa sulat na yun 28 ka na. Oo, sabi ko siguro, Andy. Masakit, di ba? I think. Iyan ay okay kung pareho kayo na ang naging asawa rin niya Katipunera. ay isang ganon. So, ibig sabihin, magkasama sila. Uy, pwedeng palagi. ang adikain niya at adikain mo ay pareho. Pareho. Pwede yun. Kasi doon kayo Mhm. nagkakilala, hindi ba? Yes. Yung mga ganon. At mas marami ang chance na magkasama kayo Oo. palagi. Pero, paano nga, Ang pag hirap may talaga. pag may anak na, di ba? Ang hirap. I'm sure sa tipo nga ng lalaki ni Andy Bonifacio, iisipin nyo na sasabihin niya ay tumigil ka na dahil nasa delikado rin ang buhay ng asawa niya. Oo. So sa bahay na lang siya at mag-aalagaan ng mga anak nila, 'di ba? Parang yun siguro ang gagawin, ang ginawa ni Andres kung ang mapapangasawa naman niya ay 'di ba, kagaya niyang katipunero. Oo. Siguro ganun din ang kanyang gagawin. Ito kay Rosalie Ramada ng Tarlac. Umaabot tayo sa Tarlac. I know. Ang sinasabi niya ay totoo ho ba na paano nabubuhay si Bonifacio noon kung siya ay parang napakahirap na tao. Yan ay mga status. Ako, tingin ko naman, si Bonifacio po, sa pagkakaalam ko, ay dahil nga siya ay masipag at nagtatrabaho. Siya nga ay umabot pa sa panahon na siya ay nakapagtrabaho naman. Na actually, kung aaralin mo, ang sweldo niya to our modern days now, present days, ay mga 18,000 pesos. So, ibig sabihin, si Bonifacio po ay hindi tinatawag na, ano ba tawag doon? Yung dirt poor. Di ba? Hindi ho siya gano'n na parang halos naglilimbos na hindi ho. Hindi. Kino-compare lang ho siguro natin siya dahil ang iba nating mga bayaning kilala ay katulad nila Luna, nila Rizal, nila Mabini. Yung may kaya, hindi may ba? kaya talaga. Galing sa prominent family. Prominent family, affluent family. Nagkataon po si Bonifacio ay talagang typical na baga dito ay pwede nating masabing middle class, or nasa masa. Or panahon na yon ay lower middle class, hindi pa. Pero siya po ay may trabaho. At siguro sa tipo nga niya, ni Andres Bonifacio, sa sipag niya, hindi naman niya ahayaan na ang sarili niya mawala yung integrity, yung dignity niya. Na pagkalalaki niya. Yung pagkalalaki niya. Hindi siya mamamalimos or anything. Kaya nga masipag, hardworking Kaya siya. kung tatandaan niyo, kung nabuhay niya ang kanyang mga kapatid.
at the age of Mhm. 14. Aha. Ano pa pag malaki na siya, hindi Aha. ba? At yun nga yung mga talento. Kita nyo, ang Tama. dami naman Tama. pinasukan na trabaho, di ba? Mhm. So, kung titingnan ninyo, hindi nyo masasabi na parang paano nyo nabubuhay ang kanyang pamilya. Ito pa, Mhm. tandaan ho natin noong panahon nung araw. Ngayon po ang problema, pati ang kakainin. Aha. Noong panahon po nung araw ay hindi, lumabas ka lang, ikaw may pagkain na. Meron na. May mga Mhm, tanim tama. na po. May mga Tama. alaga po sila na sariling mga manok. Aha. Meron po silang mga gulay dyan. Meron Tama. silang mga kamote dyan. Lumabas ka na ba, hindi gutom. Tama. So, hindi po Mhm. namamatay sa gutom ang Mhm. mga panahon nung araw. Yes. Ang pera noon siguro ay ginagamit siguro pwede sa tinatawag nating mga damit, Mhm. mga ganyan. Pati nga kuryente nung araw, tingin ko wala namang kuryente, di ba? Oo. Lampara lang. Lampara. Oh. So, ibig sabihin kung ikaw ay sumasahod siguro ng Gasera. 18,000, Aha. if you will compare it now, no? Sa Malaki. nakapagtrabaho sa isang kumpanya. Kung Mhm. titingnan mo, malaki yun. Malaki pa rin. Makakapag-provide, hindi ba? Tama. Makakapag-provide mo siya. Yan talaga yung todo kong gano'n, no? Di ba? So, kaya nga mga ladies, ako lagi ko nga sinasabi sa anak ko, na babae, no? Aha. Ako sinasabi ko sa kanya na alam mo, maganda yung pumipili ka rin, na tama yung masarap mabuhay na mayaman kayo. Aha. Pero ang isipin mo dyan, yung tingnan mo rin, kung ang lalaki ba ay hardworking. Yes. Importante yan eh. Aha. Kasi pwedeng kung ang lalaki ay puro sanay sa ginagastosan lamang siya. Inaabutan lang ng Inaabutan magulang. lang. Hindi ba iba yun? Iba. Ang kailangan mo ay isang lalaki na hardworking, Aha. meron siyang ambisyon, May meron sariling, siyang, nakakatayo sa sariling paa. Hindi yung mayaman nga, fine, mayaman, pero bigay naman lahat, provided sa kanya ng family niya. Yung magulang niya ang mayaman, hindi siya. Oo, at Diba? sa lahat, yung ikay nakakaharap sa tao, Exactly. na ang asawa mo ay ganito. Hindi Aha. kailangan Siya magnakaw. mismo ang provider. Hindi ba? Oo, hindi Yes. kailangan magnakaw. Hindi kailangan ibenta ang integridad. Yung pinapag-usapan nga kanina ng isang Tama. nag-text sa atin ng paninindigan, di ba? Ay, naku, Mhm. na-inlove na ako kay Bonifacio. Kasi yun nga, no, kikita mo yung mga kaalaman nga ng ating mga listeners ngayon na si Bonifacio ay parang dirt poor, na parang Mhm. siya no read, no write. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Siya po ay may buhay na marangal naman. Ibig sabihin, nakakakain po sila. Aha. Oo, dahil siya ay masipag. Yan, hindi ba? Diyos ko, parang naano ko, oh. Masyadong malalim ang pinag-uusapan. Oo, at ito pinag-usapan pa, ang natin. kailangan daw sa isang lalaki hindi tumitiklop sa mga trials in life. And his passion can be like Tama. all the stories that Tama. Kapag ang lalaki ay tumitiklop, Mhm. yan ho ang yun ang problema sa mga lalaki na parang lumaki sa, parang alam mo yung tinatawag na laging, ang tawag dyan, sheltered. Sheltered. Yes. Na parang pag may problema, ako sosolusyon para sa'yo. Aha. 'Di ba? Ang Mhm. yung mga ano ba yung mga concerns mo, sige ako gagawa for you. Mhm. Na wala na siyang sariling paa Aha. at pakpak Aha. para malampasan. Yes, yes. Hindi ba? Mhm. Parang ano ba yung sinabi niya? Yung tungkol sa hindi tumitiklop kapag may trials in life. Mhm. Tama, kasi compare natin kay Bonifacio, sige nga, Maraming ganyan. Sa ngayon ako close to home pa. Syempre, yung yung before, mga past relationships. Ganun pagka nagkaroon lang ng problema kahit na kasal ka pa, 'di ba? Kasal or biglang mawawala na lang, as in disappear, abandonment, alam mo yun, dahil hindi nila matake yung pressure at yung correct. bigat ng problema. Oo. Kaya ganun na lang ang kanilang pinakamadaling way for them. Correct. Oo. Ang alam ko, no, compare na lang natin kay Bonifacio rin, kung sa pag-uusapan ay ayaw yung tumitiklop sa mga trials in life, sa pagkakaalala ko, no, na ang bahay ni Bonifacio noon, may time tuloy-tuloy ang unfortunate incident sa buhay niyan. Nasunog ang kanyang bahay sa Santa Cruz. Pagkatapos na namatayan pa siya ng isang anak. Smallpox ang pagkamatay, no? Talaga? Oo. Tapos tandaan ninyo ang nangyari sa Katipunan, yung parang nagkaaway-away. Na Yes. siya'y naiwan, baga nalaglag. Na-traidor siya. Natraidor siya, baga ganun ang term dyan. Aha. Nakulong, hindi ba? Tama. Nabigyan ng trial, biglang Mhm. na-convict. Ito po ang tao na hanggang dulo,
ay hindi tumiklop. Hindi tumiklop. Ayan po. So siguro sa mga qualities ni Bonifacio, ang sa kasagutan ko po, ako ba may in love kay Bonifacio? Tingin ko oo. Sa Yes. qualities na yon. Mhm. Gusto ko yon. Tama. Sa kanyang paninindigan sa buhay, sa kanyang kasipagan. Aha. Di ba yung mga sinabi natin kaninang qualities na Yes. hinahanap natin sa isang lalaki? Sa ka gusto, hindi ba Ima Castro? Ng mga kababaihan. So para po sa mga bagong bayani ngayon, lahat tandaan niyo po, tayo man ay babae. Mhm. Tayo na may kababaihan, tayo po ay may magagawa na heroic. Tama. Maliliit na bagay lang po. Maliliit na bagay tayo ay may magagawa. At umpisahan po natin today. Lumabas po tayo ngayon, maghanap ka ng isang bata. Yes. Bigyan nyo ng kahit anong pagkain. Aha. Tayo po ay magsalita ng maganda sa isang tao. Magbigay ka ng magandang salita, no? Mhm. Ng well wishes sa isang tao. Tayo po ay may magagawa na. Yan. Tama. So para sa ating mga nakinig ngayon, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ni Ima Castro. Thank you so much, Miss Oo. Pilita, for Okay. inviting me. Thank you very much, Ima. I love you. Ang dami kong natutunan, ha? Dito po si Pilita Peralta. Uy, para sa Usapang Babae, hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network dito sa DZRJ 810 AM. Tri-Media Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Syrian activists say airstrikes believed to be from Russian planes killed at least 18 people and wounded 40 in northern Syria. The strike is reported to have hit a busy marketplace. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said the strikes happened in the town of Ariha. The European Union Sunday agreed to a $3.2 billion aid package to help Turkey deal with the current